everyone, this is Dominic Palma Cinto, and welcome to my podcast series entitled My Digital Space, a virtual space where I share anything and everything about me, where I feel safe with you guys. So, panibagong episode na naman, and it's 9th episode by the way. And before we officially start this podcast, gusto ko munang magpasalamat sa lahat po sa inyo na nanood and sumuporta ng ating first 3 episode for this year. And finally, eto na, pang 9th episode na since last year nang sinimulan natin tong podcast series na to. And gusto ko lang i-shout out yung isang friend ko, classmate and friend ko, si Mariel Gamad, kasi isa siya sa mga nag-reach out talaga sa akin para sabihin na nanonood at nakikinig siya ng podcast natin and natutuwa siya sa ganitong klaseng content na ginagawa ko. So, shoutout sa iyo, Mariel Gamad, and yun, gusto ko lang i-show yung appreciation ko rin sa iyo and sa iba pang na sumusuporta sa atin. But siguro I highly encourage everyone na magparamdam kayo sa akin, kahit sa comment section or tulad nung ginawa nung friend ko na in-approach pa talaga ako face to face para sabihin lang yung ganong bagay. Pero it's really means a lot to me, and palagi ko nga sinasabi na kayo yung inspiration and motivation ko in doing this kind of things dito sa internet. And yung makarinig ka nung ganong kind words and constructive feedback, napakalaking tulong sa akin nun para at least ma-fuel pa ako lalo at mas ma-inspired pa akong gumawa and i-improve pa tong ginagawa kong to. So, at least, di ba, parang meron akong alam na merong isang tao na nakanood at nakinig, Syempre, hindi ko na tinanong kung tinapos niya, anong content ba yun. Pero, from that message na yun is sobrang natuwa ako at tumaba yung aking puso. Kahit delikado siyang tumaba. Pero, iyon, maraming salamat. And, yun nga, parang I encourage every one of you na kapag ganito, try to reach me out lang. Kahit isang beses nyo lang naman ako itap, diba? Or baka meron kayong isang content ko na mas kinatuwa nyo talaga, iparating nyo siya sa akin. Or baka naman, the other way around, baka wala pa kayo talagang napapawaw or wala pa ako napapawaw na content sa inyo. So, I'm striving to do that very soon. So, antayin nyo na lang. And, tutuloy-tuloy ko pa naman din itong mga ginagawa ko na to. And, gusto ko lang magpasalamat doon sa part na yun. So, Mariel, thank you so much. And now, going back to our topic for today, for this episode, alam naman natin, February na, February, isa sa mga buwan na ayoko. Medyo joke yun, kasi syempre, alam naman natin kung ano meron ng month ng February, di ba? At alam nyo kung ano meron ng month ng February. And hindi ako nakaka-relate dun, at alam nyo naman yun. So, hindi nga ako nagsuot ng kulay pula, kahit nandito yung aking aparador, at meron ako nakikitang 3 kulay pulang damit. But I didn't bother to wear it kahit isa lang. Ito pa rin ang sinuot ko, normal na pambahay ko. And how many times na rin nakita to sa content ko. And siguro isang way lang to para sabihing bitter talaga ako sa month na to. Pero alam niyo naman, the other way around ulit, tulad ng sinabi ko kanina, parang syempre marami naman ding mga tao na talagang tunay naman na nagmamahalan at sobrang espesyal ng araw at ng buwan na to sa kanila. So, gusto ko na lang ding ibigay sa inyo yon. At kayo na lang yung masaya. Puro na lang kayo. Uy, charot. Pero yun, Valentine's, February. So, Happy Valentine's sa lahat ng mga taong tunay na nag-iibigan at deserve nyong magmahal at mahalin. Pero yun, dahil pag-ibig at pag-ibig na naman ang usapan, yun yung topic natin at wala akong may share sa inyo. Wala talaga ako may share sa inyo. Ano pa i-share ko sa inyo, di ba?
Tapusin na natin itong podcast na to. Bye guys. Thank you so much. De, joke lang. Yeah. So, syempre, gusto ko pa rin naman magbigay ng kwento sa inyo about February, about the love. Yun nga lang, hindi ito yung typical na kwentuhan na mga katulad ng ibang mga couples. Kasi, as you all know naman, ako, 24 years old, no girlfriend since birth, walang karanasan sa pag-ibig, never been touched, never been kissed. Ang awkward talaga ng episode na to. Pero, that's the reality. Yun po ako. Pero, pag-usapan nga natin yan. Yan siguro yung ililinya natin pag-usapan today. Parang, eto ba ay by choice, by force, or wala akong choice? And ano ba yung mga konting experience ko pagdating sa pag-ibig? No, syempre hindi naman pwedeng wala talaga akong naranasan, even puppy love, di ba? Even kayo hindi rin kayo maniniwala sa akin na wala akong ganyan. So, yeah, gets ko naman 'yon, naiintindihan ko 'yon. And ano pa ba? Meron bang nagmahal sa akin? At iba pang mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Yes, meron tayo yung mga yan. So, yun ang mga pag-uusapan lang natin ngayon. Kung hindi kayo interested, alis na kayo. So, may ganun. Pero, yeah. Alam ko naman na siguro hindi, kahit naman ako gulat din naman ako sa sarili ko na parang hindi naman talagang parang normal sa isang lalaki na walang karanasan sa pag-ibig Parang yun yung takbo ng mundo natin ngayon. Parang hindi siya common, and lalo na siguro sa majority groups ng mga kalalakihan. Parang importante kasi pag-usapan yung ilan na yung naging jowa mo, ano yung mga experiences mo, ilan na yung napa-oo mo, ilan na yung mga babaeng napaiyak mo. Di ba may mga ganun? And let's accept the reality, may mga ganun na nag-uusap. Or into deeper level na medyo bastos, 'di ba? Parang may mga usapan din sa mga circle ng boys na parang paano mo naano si ganito, ganyan. Alam niyo na 'yon, 'di ba? So, napaka-normal nun at siguro blessed lang din ako na wala akong ganung circle, kaya hindi rin ako totally super na nape-pressure because I surround myself with good people and I attract the people like me rin, no? Hindi man since birth na single, pero mga man of God, ganyan. So, yun, parang hindi naman siya naging super duper thing sa akin. Pero, in the real essence of word and sa mga taong nakapaligid din sa akin, di ba? Parang syempre may mga naririnig kang ganon. And, yun nga, parang sobrang hindi kasi talaga normal or dinadong ko talaga yung sarili ko, no? Parang hindi kasi, parang nakakabigla yung may mga, parang hindi siya normal nga na pag-uusapan na may mga lalaki na umabot ng 20s, tulad ko, na walang jowa at virgin pa. Binulong talaga, pero sana narinig yun, no? Hindi wala kasi yung headset Pero, ayun, may mga ganun pa. May mga ganun pang klaseng tao. At nandito pa ako. So, ano ba? Ito ba ay by choice, by force, or wala akong choice? Sa totoo lang, hindi ko rin pa rin kasi talaga alam. Parang, siguro for now, parang pwede ko sabihin na wala akong choice. Ewan ko, parang yun yung nararamdaman ko sa ngayon na single ako kasi parang wala naman akong choice 'di ba? Pero to clarify things, syempre, ako naman po ngayon at the age of 24 at sa estado ko ngayon 2025 February, hindi pa naman po ako ulit nagkakaroon ng may natitipuang babae or nagugustuhan or wala pa ulit ako sa ganung level tulad nung last time na nakaramdam ako ng ganito. Hindi ko na sasabihin kung kailan yung last time na yun. Pero, super duper tagal na rin siya. Kasi, most of you kilala ako sa mga nakikinig na to. At baka magkaroon ng issues pa. Anyways, going back. So,
Sa ngayon, wala pa talaga. Parang sobrang focus ako, especially ngayong year, na nabanggit ko na sa mga previous episodes natin, na sobrang focus talaga muna ako ngayon sa health ko, sa sarili ko, improving my lifestyle and finding new hobbies, no, choosing to choose yung mga bagay na magpapasaya sa akin and all. Parang masyado ako self-centric ngayong taon na to, na hindi ko naman din nagawa for how many years. So parang kung meron akong mamahalin, parang una sa listahan ko muna yung sarili ko. Kaya parang this year, wala pa talaga. And since the last time na talagang I felt in love until ngayon, parang hindi ko siya nailista as my priority na maghanap. Pero hindi naman ibig sabihin din nun na sinasarado ko yung sarili ko sa ganung bagay. Kumbaga, sabi ko nga nung last time akong nagmahal at tinaga ko sa sarili ko na ayokong ipuwersa yung pag-ibig. Parang, kung darating naman, welcome naman sa akin. Okay naman, open ako, and hopefully ready na ako na pumasok sa relasyon. Parang yun lang naman yung sinasabi ko sa sarili ko. Pero, to force it or para gawin ulit yung mga pagkakamali before, hindi na. So, status, hindi naman sobrang umaasa or hopeless, pero nakikiramdam. Kung darating, go. Kung hindi, di wag. Diba? Ganun lang naman yun. And, so, yun. Yun yung status ko ngayon. Parang, wala pa rin naman kasi talaga. Hindi pa rin siguro panahon at hindi pa rin siguro pagkakataon para mag-focus sa ganitong mga bagay. Pero, yun nga, ulit-ulit na ako. Hindi ko naman sinasarado yung opportunity for that. Baka tinatanong nyo rin sa akin ngayon, Kuya Doms, baka kasi nasaktan ka. Yung meron ka nabanggit na parang the last time na nagmahal ka, baka masyado ka nasaktan doon, kaya siguro hindi mo na pinopursue ngayon. Well, to tell you honestly, sa buong buhay ko, without giving any background pa, further background, pero 3 beses lang akong totoong nagmahal, no, sa buong buhay ko. Yun talaga yung sinasabi kong love talaga. Though the first one is, I admit, legit, but it's still a puppy love. Number 2, semi-puppy love. Then number 3, some kind of serious, but it's immature love. So, eto namang 3 to, hindi naman ako umabot sa point na nanligaw ako. Nandun lang ako sa phase or sa stage na umamin ako na gusto ko sila. Gusto at mahal ko sila. Yun yung pinaka doon kasi gusto ko sure muna ako sa nararamdaman ko at sure ako sa feeling ko. So, yan. Naparating natin and from that, rejected tayo. So, ako yung klase ng tao na no girlfriend since birth at hindi pa umaabot talaga sa ligaw stage. At hindi ko personally pa naranasan manligaw, pero may mga idea ako kung paano manligaw. Syempre, sa mga tao sa paligid mo, di ba? Sa mga ginamit ka as messenger, sa mga ginamit ka as taga-tawid or taga-tulay ng mga relasyon nila, no? At sa mga nagsunog din ng mga relasyon nila. Ako yung isa sa mga instrumento. So parang, I have that idea. Pero, yun nga, hindi naman tayo umabot sa ganung point. At, dumating din ako sa time na parang gusto ko siyang ma-experience. Before Pero ngayon, dahil wala akong interest on this matter pa. So, wala pa, as in. Pero, kung manliligaw man, ano bang ideal ko? Syempre, yung kaya ko lang ibigay at yung gusto niyang matanggap. Diba? Parang ganun lang naman. And, dun tayo sa practicality. So, unlike ng mga elementary, high school days ko, no, talagang kumukuha pa sa baon. Parang hindi kasi practical yun. And, syempre sa age ko ngayon, di ba, na parang nagpi-freelance na baon. Patapos na yung baon season kasi gagraduate na. So, kailangan self-sufficient na ako. So, parang at least hindi na ako umaasa dun sa bigay, no, ng parents, ng mga kamag-anak,
ng kuya at kung sino man. Kung hindi, sarili ko ng gastos. So, yun yung parang gusto ko sabihin sa sarili ko once na manliligaw ako at papasok ako sa relasyon. Yun yung parang pinaka-importante sa akin. Kailangan sarili ko ng pera. Pinagpaguran ko, pinaghirapan ko. And I'll be more practical pagdating sa pagbibigay at pagmamahal sa taong mamahalin ko, sa babaeng mamahalin ko in the future. Hindi pa ngayon, pero sa future, sa tamang panahon. Tamang panahon ka pa dyan, ha? So, yun. So, never ako umabot sa ligaw stage. Siyempre, never din ako umabot sa umamin na stage. 'Di ba? Pero, I have this parang initial ideas, paano aamin, paano magiging malapit sa magulang, and all. Pero, hopefully, sabi ko nga, maranasan ko rin siya. At, ako kasi guys, parang, nakikita ko sa sarili ko, sobrang seryoso akong tao pag nagmahal ako. And, I will be a type of person na date to marry. Kaya din siguro, wala pang umabot sa ganung point. Kasi, syempre kung may i-date na ako at hindi naging kami. So, sira na yung ko na date to marry, di ba? I don't know perspective ko lang. Parang, kung meron man ako abot sa punto na i-date ko yung isang babae, parang siya na yun. Siya na yung nakikita ko ihatid ko sa altar. Something like that. So, parang masyado sigurong bata kung mag-isip. At yun yung isang bagay na kinakatakot ko rin siguro ngayon Na parang, at the age of 24, one of the disadvantage siguro yun. Na parang, dapat yung ganitong pace, may bata pa Naalala ko yung isang topic sa personality development namin. Yung nagtanong yung prof namin kung ilang taon nagkaroon ng jowa, ganyan. At buti hindi tayo natawag kasi wala hindi tayo nagkaroon ng Tapos ko ilang taon. So yung friend ko, si Corsi, sila ni Renz is 6 years na and counting and more. No? So, di ba parang nasaan ako no 6 years ago? Di ba may mga ganung tanong? Parang grabe no, 6 years na sila going strong. Yung iba nag-start ng 17, 16, meron ng jowa. Parang ako nun, hindi ko alam kung anong ginagawa ko nung mga panahon na yun. No? So, parang wala As in, hindi pa siguro panahon at hindi pa siguro pagkakataon. At hindi ko naman question si Lord doon. Lalo na when I surrender my life to Him. Diba? Almost 10 years ago. Parang, Lord, ikaw nang bahala. So, kung ano yung gusto mo maging kwento ng love story ko, go lang. Kung meron ba talaga nakalaan sa akin, go lang. Kung wala rin naman, at least give me some parang some ways how can I share my love with other people. Parang sa ganun na lang din ako. Yun lang yung prayer ko Parang Lord, kung darating, go. Kung hindi, bigyan mo ako ng sign. Parang kanino ko ilalaan yung oras at panahon ko sa remaining days ng buhay ko. So, it's kind of serious but yeah, yun talaga siya. And nabanggit ko na, meron lang ako 3 babae na talagang nagpaalog ng puso ko, nagpakilig sa akin, and nambasted sa akin. But, sabi ko nga, thankful ako sa kanila because I learned my lesson and kung nagkatuluyan man kami and all, parang hindi ko rin nakikita na magiging mabuting jowa ako sa kanila. Kasi, lumipas yung mga panahon, parang I just realized I'm so much immature during those time. Parang, hindi pa rin naman clear sa akin kung ano yung love at paano ako magmamahal at ano yung definition ko ng love. And until now naman, parang hindi naman, in a romantic manner, hindi pa rin malinaw naman sa akin. Kaya, yun, hindi pa. Kaya, wala rin sa plano ko this year pa. Pero, kung darating, might as well. Kailangan ko ninihanda yung sarili ko siguro, no? And, kanina, nabanggit ko, meron pong kaisa-isang tao or babae na nag-confess sa akin na gusto niya ako. I don't know kung nanonood ka man ng mga videos ko or kung ano man. Pero, ikaw lang, kung nanonood ka at nag-iisip ka kung sino yun at ikaw naman talaga yun. Ikaw lang yun. No? Meron akong storya pero hindi ko may ibibigay yung buong detalye dahil hindi ko naman hininga yung information and privacy. But, yes, meron pong isang babae na nagkagusto sa akin. But during this time, I'm pursuing the first one. Yung super duper puppy love.
Umabot sa point kasi na talagang she really confessed to me. Meron siyang binigay na regalo sa akin and yun, umamin siya sa akin na gusto niya ako. Kaya lang, hindi ko alam kung ano yung naging respond ko nun. At feeling ko immature din yung way nung pagsagot ko sa kanya. Pero, may what if eh. Merong konting fitik sa akin ng what if na parang, paano kaya no kung nagmahal ako ng taong mahal ako? Na sana may experience ako, no? Kasi, hindi ko naman alam kung anong level ng pagmamahal, yung paghanga yung meron siya. Pero, alam mo yun, parang, syempre, what if? Kung meron akong greatest what if, yun siguro. Paano ko nang mahal ako ng taong mahal ako? Hindi laging yung mahal ko. So, yeah. Shoutout sa'yo kung sino ka man. Hindi, kilala pa rin kita. And your name is like a fruit, no? Yun lang ngayon lang nagbigay ng idea. Pero, yeah, pangalan po niya is medyo related sa prutas. Prutas ba or gulay? Prutas. No? Pero yun, nakita ko naman din na you're okay now. I'm happy for you, for your love life, for your career. And pursue mo lang yan. Ganon dito sa 3 babae na nag-reject sa akin. I'm happy seeing that you are in a good relationships right now. Though hindi na tayo nag-uusap, hindi na tayo nagpapansinan, at mukhang totoo nga yung last meeting theory. The last time na we met is yung time na seryoso pa ako sa inyo. So, yun, maraming salamat. You serve a big lesson to me and natutunan ko siya. Maraming salamat. So, yun yung kwentong mga pag-ibig ko na lahat ay hindi naging successful. And hindi ko naman sinasabi na failure ako doon. Siguro failure, but I learned my lesson a lot. Ang dami ko natutunan. And yun nga lang hindi ko lang pwede kasing i-detalye as much as I want yung mga nangyari doon before. But thankful ako kasi kung ano yung parang pananaw ko pagdating sa pag-ibig dahil naman yun sa kanila. At sobra ako nagpapasalamat for that. Though wala pa experience for now, nandito naman ako to support my friends. Mostly of my friends is in a relationship. Siguro panahon na para magpalit ng kaibigan, no? Yung joke nilang ganun. But, we're just talking about romantic love eh. Diba? Etong February, parang we're talking about romantic love. Etong Valentine's is about romantic love. But, at the end of the day, diba? Masasabi ko namang busog na busog ako sa pagmamahal. Busog na busog ako sa pagmamahal ng sarili ko, lalo na ngayon. Busog na busog ako sa pagmamahal ng pamilya at mga kamag-anak ko. Busog na busog ako sa pagmamahal ng mga kaibigan ko. At sobra ako nagpapasalamat for that. Sobrang thankful at grateful ako. Sabi ko nga feeling ko siguro kaya wala pa rin akong jowa kasi okay ako Parang hindi ko naman nararamdaman yung kakulangan. Or, di ba, kung madedefine ba natin yung nas kakulangan, no? Pero kung hindi naman, okay, good. Pero for me, di ba, parang, hindi pa sumisibol yung pagkakataon na parang nalulungkot ako. Though, totoo yung 10 p.m., yung relapse time na yan, yung parang, ano kayang pakiramdam na may jowa? Totoo yun, nararanasan ko siya. But, not to the extent na parang, kailangan maging goal ko siya for the specific year. Or kailangan ko siyang maranasan. Kailangan kong ipilit. Hindi. Masaya ako sa pagmamahal na natatanggap ko. Hindi man siya romantic love or wala pa yung romantic love para sa akin. It's okay. I'm still thankful. Pero in terms of love, in general, busog na busog ako. And kaya nga tumaba siguro din ako Pero, yun. Maraming salamat sa mga tao nagmamahal sa akin. Sa mga taong minamahal ko, sa mga taong nagmamahal pabalik, sa mga taong minamahal ko at hindi binabalik, okay lang din. Sa mga taong nagbubuhos ng sobrang pagmamahal din sa akin at hindi ko kayang maibalik, maraming salamat. For this one, dahil wala naman akong pasasalamatang special someone,
wala rin akong aaminin kung sinong crush ko kasi wala akong crush ngayon in general. And wala pang special na pangalan ng babae na talagang I really admire and all. Sobrang nakatune talaga ako sa sarili ko. But yeah, I just want to give my appreciation, my love, and my shout out to everyone na nagmamahal sa akin. So maraming salamat. And because of that, single pa rin ako ngayon. Doon pa rin talaga babalik. Anyways, yun. Kayo ba? Ano bang kwentong pag-ibig ninyo? Ngayon lang ako nagtanong sa podcast ko. Comment kayo sa baba, sa comment section. And gusto kong marinig yan. And yeah. I just also want to say, pamalat na naman ako to every one of you that I love you guys. Maraming salamat. And happy Valentine's. Enjoy this month and fill yourself with love, with chocolates and all. Ingat, safe sex, everyone, no? Para hindi majuntis ng maaga or nang wala sa oras. So, yeah. Mahal na mahal ko kayo at mahalin niyo yung mga taong mahal niyo sa buhay, especially those nasa romantic relationship. Ingatan niyo yan and thank you so much for watching and let's all see you on the next episode of our podcast, probably sa March na yun. So, goodbye for now. This is Doms. Bye-bye. Thank you for listening. See you soon.